Pangulong Bongbong Marcos nakipagtulungan kay Senator Kiko at Senator Tito Soto para sa isang mas malaking pasabog na siguradong kakatakutan ng mga tiwaling opisyal. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang Pinas yayanigin. Pangulong Bongbong Marcos, Senator Kiko at Senator Soto, ang sekretong hindi pa nasasabi pero ngayon sumasabog na. Dapat kumilos ng mabilis. We do not have the luxury of time. Ang taong bayan ay talagang atat na merong managot dito sa naging pinakamalaking skandalo ng corruption sa kasaysayan ng ating republika. Thank you, actually, Senator Pangilinan, for prioritizing this measure. Because of our explanation earlier and your sponsorship during the LEDA, this is now included in the priority agenda of the Legislative Executive Development Advisory Council. How we can ensure that the powers of this commission will not be abused and will not be weaponized for political agenda. Your Honor, Mr. President. Mr. President, we put in place several provisions to ensure that the transparency and accountability of the process is put in place. Section 16, People's Participation and Social Accountability. The Commission may request the assistance of civil society organizations, people's organizations, church groups, and academic institutions in their fact-finding investigation, including but not limited to citizen monitoring of infra projects, science-based risk assessment, and the like. When the citizens themselves are engaged directly with the process of searching for the truth, we believe that the transparency is encouraged and promoted, and therefore accountability will follow. The composition of the commission will help ensure, rather, that there is also accountability and transparency, because we purposely put 5 members of the commission. 2 of the 5 members of the commission would be coming from private sector organizations. So the composition of the commission, Mr. President, will ensure that this will not be weaponized and that it will be impartial and science-based, and of course the aspect of public participation and citizens' participation in and engagement in the process of fact-finding, Mr. President. Naalala mo ba yung pakiramdam na may binubuo silang tila lihim pero hindi mo pa alam kung ano, kaya naman hindi ka mapakali? Yan mismo ang nangyari ngayon sa gobyerno. May galaw na hindi sigurado ang marami pero unti-unti nang lumilinaw, at ang liwanag na yun masakit para sa mga tiwali. Huminga ka muna kasi habang pupunta tayo sa dulo, mas malalim ang butas na bubuksan natin. Bakit sila biglang tila nagtabi-tabi? Sa dami ng issues sa bansa, sino ang mag-aakala na biglang magkakatabi? Sina PBBM, Senator Kiko Pangilinan at Senate President Tito Soto sa isang direksyon. Hindi ito typical, hindi ito casual cooperation. May dahilan pero hindi pa nila sinasabi ng diretso. Hindi pa, until now. Kaya naman ang tanong, anong klaseng hakbang ang kailangan ng tatlong ito para magsama sa isang layunin? 2 buwan na lang. Sa gitna ng katahimikan, bigla na lang nagsalita si Ombudsman Boying Remulla. Sabi niya, 2 buwan na lang ang ICI. Tingin ko mga 1-2 buwan na lang yan at maaari na i-turn over sa aming lahat ng kanilang mga tinrabaho at makakatulong yan sa aming gawain. 2 buwan, isang countdown, isang orasan na tik-tak ng tik-tak. Pero bakit parang kalmado ang gobyerno? Parang may hinihintay, parang alam nilang ito lang ang simula. Kaya naman napaisip ang mga tao kung matatapos na ang ICI, sino ang papalit? At doon nagsimulang kumapit ng atensyon ng bansa. Isang mas malaking halimaw ang paparating. Hindi na sapat ang ICI. Wala silang subpoena, wala silang contempt power, wala silang pang-freeze ng assets. Para silang sundalong walang bala. Pero teka, bakit kaya sobrang tahimik na PBBM noon, Kiko at Soto? Bakit parang naghahanda sila sa mas matinding kalaban? Kasi may paparating. Isang malaking komisyon, mas mahaba ang mandato, mas matalas ang ngipin, at mas nakakatakot para sa mga tiwali. Ito ang IPC, ang Independent People's Commission, isang watchdog na hindi basta-basta. Kaya naman, lumalakas ang bulungan. Ito na ba ang pasabog na ikakatakot ng ilang opisyal? Sino ang mastermind ng bagong halimaw? Nasa Senado ang kilos, nasa kamay ni Tito Soto at Kiko Pangilinan ang panghulma sa IPC. Pero ang tanong, bakit sila? Bakit sila ang nagtulak ng komisyon na may kapangyarihang humawak ng mga dokumento, mag-contempt ng testigo, humawak ng contractors at mag-imbestiga hanggang 2028? Pero habang nagtutulak sila, tahimik lang si PBBM. Tahimik, pero ito ang kanyang mandato na pabilisin ang pag-aproba sa batas na ito. Tahimik pero suportado niya ang mandato ito. Kaya naman marami ang napaisip,
Ito ba ang pinakamatapang na anti-corruption realignment ng administrasyon? Paunti-unti nang lumalabas ang mga pangalan habang papalapit ang oras ng ICI sa pagtatapos nito. Sunod-sunod ang referrals. House Speaker Martin Romualdez, dating Representative Zaldico, dating Senator Bong Revilla, Senator Chis Escudero. Lahat sila ay nag-deny. Wala pang korte ang nagdedesisyon. Pero bakit biglang may ganitong lakas ng loob ang ICI maglabas ng malalaking pangalan sa mismong panahon na malapit na silang mawala? Kaya naman may isang haka-haka. Baka ipinapasa na nila ang bola sa mas malaki, mas matatag at mas handang kumagat. At alam mo kung sino yun? Ang tunay na bakit. Ito ang hindi sinasabi sa headlines. Ang ICI ay pansamantala lang. Design siyang mamatay. Pero sabi ni Remulla, napakarami ng dokumento. Kailangan ng dagdag na abogado. Kailangan ng mas matibay na institusyon. Hindi ito simpleng pag-face out. Ito ay panglilinis ng entablado para sa susunod na bida o kontrabida, depende kung ikaw ay tiwali. Kaya naman nagtataka ka siguro kung ganito kalaki ang pasabog, bakit nila hindi ito sabihin ng diretso? Pero yun na nga, sinabi na nila, ito ang isang mandato na papalit sa ICI. Kaya naman kung ikaw ay naniniwala sa paglilinis ng gobyerno, ito na marahil ang pinakamatapang na kabanata na bubuksan ng bansa. Ang tanong, handa na ba ang Pilipinas sa mas matinding pasabog? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng lahat ng investigasyon, restructuring, pasabog at pagbabago sa gobyerno, may isang katotohanan na hindi natin pwedeng kalimutan. Kapag ang hustisya ng tao ay mabagal, kulang o limitado, ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay hindi napapagod, hindi mawabagsak at hindi natatalo. Pero higit pa roon, ang hustisya niya ay laging nakabalot sa pag-ibig, grasya at awa. Kaya naman, hindi aksidente na sa panahon ng gulo at pag-ungkat ng katotohanan, may paalala ang banal na kasulatan. Psalm 37 verse 28, For the Lord loved justice and does not forsake His faithful ones. At bakit ito mahalaga ngayon? Kasi habang ang bansa ay naghahabol ng katotohanan, habang ang mga tiwaling opisyal ay kinakabahan, habang ang mga mamamayan ay naghahanap ng pag-asa, ang ating Panginoon Jesus ang tunay na sagot. Siya ang tunay na hustisya, ang tunay na pag-ibig, tunay na awa, at sa kanya lang matatamo ang tunay na grasya na hindi kailanman nauubos. Kaya naman, kung naramdaman mong pagod ka na kaibigan, sa kabulukan ng mundo, kung nauubos ka na sa balita, korupsyon at gulo, kung gusto mo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng gobyerno, lumapit ka sa ating Panginoon Jesus. Hindi mo kailangang maging perfect, hindi mo kailangang maglinis muna, hindi mo na kailangang magpangkap. Ang ating Panginoon Jesus mismo ang lalapit, maglilinis, magpapatawad at magtatama ng mali sa mundo at sa puso mo. Isuko mo sa Kanya ang bigat, kaibigan. Isuko mo sa Kanya ang takot at isuko mo sa Kanya ang buhay mo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon, dala ang pagnanais na makakita ng tunay na katarungan sa aming bansa at tunay na kapayapaan sa aming mga puso. Salamat dahil sa gitna ng kaguluhan, ibinigay niyo po sa amin ang aming Panginoon Jesus, ang aming pag-ibig, ang aming awa, ang aming biyaya at ang aming tunay na hustisya. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, linisin niyo po ang aming mga puso at hilahin niyo po kami papalapit sa iyo. Gabayin niyo po ang aming liderato, ilantad niyo po ang katotohanan, protektahan mo ang matuwid at hatulan ang mga tiwali. Naway ang bansa namin ay lumakad sa liwanag mo. At pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. At patuloy niyo po kaming patnubayan at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa aming pong mga karumihan. Naway po'y kami po'y linisin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At salamat po sa aming Panginoon Jesus na siyang nabayubay sa krus upang kami po'y magkaroon ng buhay na masagana at buhay na mapayapa at buhay na walang hanggan. In Jesus' sweetest name we pray. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya
sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.